ng Diyos, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang iyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muli nagkaanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Pilipos, Kabanatang 2, talatang 14 hanggang talatang 15. Ganito po ang sinasabi: gawin ninyo ang lahat ng walang reklamo at pagtatalo para maging malinis kayo at walang kapintasang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga liko at masasamang tao sa panahong ito. Kailangan magsisilbi kayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. Purihin ang ating Panginoon. Ang pamagat po na ating paksa ay itigil ang pagrereklamo at pakikipagtalo. Purihin ng Diyos. Gustuin man natin o hindi, tinitignan po tayo ng mga tao. Nakikilala niya tayo ayon sa ikinikilos po natin. Kung pipiliin natin ang sumunod kay Kristo, masasabi rin ng mga tao kung sino siya sa pamagitan po ng mga ikinikilos natin. Tayo ay larawan ng ating Ama. Ano ibig sabihin nito? Nais ni Pablo na tayo ay maging dalisay na mga paglalarawan ng pag-uugali ng Diyos. Gusto po niya na ang paraan ng pamumuhay natin ay maging malinis at di kakikita ng kapintasan nang sa gayon ay maging malinaw at maliwanag sa mga tumitingin sa atin kung sino ang Diyos. Pansinin na ang ugaling pinagtutuunan ni Pablo ng pansin dito ay ang pagrereklamo at pakikipagtalo. Mari naman sanang hindi ang dalawang ito sa dami ng iba pang negatibong gawain, pero pinili niya ang pagrereklamo at pakipagtalo. Sa palagay ninyo, bakit niya ginawa iyon? Kung tutuusin, hindi naman masyadong masama ang mga ito. Pero baka iyon na nga ang punto. Hindi natin nakikita ang negatibo ang mga ito. Sa katunayan, kung magpapakatotoo tayo, aaminin natin na malimit na ganito rin po tayo. Hindi nadaig natin ang pagkain. Kapag nagrereklamo tayo, kapag nakapagtalo tayo, dinudungisa natin ang larawan ng pag-uugali ng Diyos na nasa loob natin. Binibigyan natin si Kristo ng masamang imahen. Gusto po ni Apostol Pablo na walang kapintasan ang makita sa atin na sa gayon ay hindi tanggihan ni Kristo o si Kristo kahit sa nakita nilang pangit na larawan niya base sa buhay natin. Kung tila mahirap yan, ito ay dahil sa totoong mahirap nga. Kung sa akala natin ay lubusang nakasalalay sa atin ang mamuhay na mga buhay na busilak at dalisay, kailangan natin tandaan na kapag nanirahan lamang si Kristo sa mga puso natin, kapag binigay natin sa Kanya ang buong karapatan na pumasok sa mga puso natin, doon lamang po natin maipapamuhay ang buhay niya sa pamagitan natin. Kapag nangyari yun, ang mga buhay natin ay magiging tulad ng mga ilaw na nagniningning sa isang madilim at napakasamang daigdig. Saan mo kailangan, kapatid, tumigil sa pagrereklamo at pakipagtalo ngayon? Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po sa pakikiisa nyo sa pagbubuli-buli ng salita ng Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Have a nice day.